Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video tayo mga kaibigan. Dito sa nangyayaring hearing ngayon. Ito na nga ang pagdalo ng pangalawang pagkakataon ni ex-Digong Duterte versus Abante. O, ito na. Ito na mga kaibigan, ang viral news ngayon. Ako po ay nagsabi kay Senator Bongo kung maaari na makapag-usap po tayo. Pumayag po siya. Yan. At nag-usap po tayo, if you would remember that, Mr. President. Nag-usap tayo confidentially. Ano pong ginawa ko? Binuksan ko po ang Biblia. Ipinakita ko sa inyo na walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Kristo. Ipinakita ko sa inyo ang maaaring magbago ng buhay natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sinabi ko sa inyo ang nakalagay sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Binantayan ko ang inyong panunungkulan. Nakita ko na maganda ang plano nyo. Nakita ko po, Mr. Chair, na ayaw ng Pangulo na itong bansang Pilipinas mahulog sa kamay ng mga drug lords at drug traffickers. Maraming salamat po sa inyo. Nagsimula kayo ng war on drugs. Kami mga kapastoran, bilib po sa inyo, sa inyong ginawa. Sabi nyo, 6 months lang, kaya nyo tapusin ang war on drugs na ito. Inabot po kayo ng 6 na taon. Hanggang ngayon, meron po tayong war on drugs. Hindi po namin nakalain, Mr. President, na sa war on drugs na yan, mamamatay ang more than 30,000, Mr. President. 30,000? Hindi ko akalain na more than 7,000 na mga drug pushers ang mamamatay sa kamay ng mga kapulisan at sa kamay ng mga riding in tandem. At sinabi po ng ating ibang kapulisan, at gusto kong sabihin, hindi po lahat ng kapulisan, sapagkat ang karamihan po ng ating kapulisan mabubuting tao at nais protektahan ang bansang ito. Pero ang ilang mga pulis... Pero mag-isabat lang ako sa iyo, Congressman Abante. Sa Pilipinas kasi, ang mga drug addict minsan pasaway, okay? Kahit pumunta ka sa ibang bansa, ang mga addict dyan, kailangan nang gumamit, okay, ng kamay na bakal talaga. Kasi nga, pasaway, paulit-ulit. Mga addict minsan ay, alam na, pumapatay, okay? Kailangan talaga ng mga pulis na ganunin na rin. Kasi nga, pabalik-balik, paulit-ulit. O, kaya, milyon ang tao sa Pilipinas. Kaya normal lang yan, mga ganyan. Bawasan na sila. Pero dahil yan ang pananamo, continue lang. Siningit ko lang. Pumatay po. Pumatay na. At dito nag-testify ang ilan na mayroong reward system na inyong itinanggi nung kayo ay nag-testify under oath doon sa Senado. Ganon. Ngayon po, bilang bishop po ng Bible Mode, hindi ko akalain na kinakailangan pumatay tayo Pastor na more Abante than pala ito. 50,000 people para masugpo po ang drugs sa atin. Aba, Mr. Chair, talo pa natin ang Mexico. Sapagkat ng Mexico, nakita ko wala pang 10,000 namatay. Nakakatakot doon sa Mexico. Hindi lang namimidya. Talo pa natin ng Colombia. Naging killing fields po ang Pilipinas nung panahon ninyo, nung kayo nanunungkulan. Nakakatakot doon sa Colombia. Ano ba itong si Abante na ito? Punta ka sa Colombia, hindi doon safe. Naniniwala po kami na dapat hindi manatili ang drugs dito sa ating lipunan. Subalit, hindi po ako naniniwala na dapat tayong pumatay ng more than 30,000 people. Dahilan dito, pinatay si Kian Alejandro. Anong kasalanan niya? Pinatay ang isang 3-year-old na bata na nahagip ng stray bullet dahilan pumatay sa isang drug pusher. Ganon. Pinatay ang 9-year-old na bata doon sa Caloocan, Mr. President, Mr. Chair. Ang kanyang bala ay nandun pa sa kanyang katawan nung siya nilibing. Subalit anong sabi ng funeral service? Siya po'y namatay dahil sa pneumonia. Pinatay po ang isang driver ng tricycle driver sapagkat sinakay niya ang isang drug pusher.
Yung drug pusher, pinatay. Pero yung driver ng tricycle, pinatay din. Patay din. Mr. President. Hindi niyo po alam to. Hindi niyo po alam to. Paano mo Ngayon, nalaman? meron pa. Meron pong isa, dahil sa tokhang, kumatok sa isang pintuan, hinanap ang isang taong nagnangalampilo na isang drug pusher. Hindi nakita. Pinatay. Yung pinagtanungan, yung pilo, buhay pa. Mr. President, Mr. Chair. At naglalago pa, palagay ko, ng drugs ngayon. Hindi ko po maintindihan. Patay na rin yun. Hindi ko po maunawaan kung bakit gano'n. Samantalang sinuportahan kayo ng maraming pastor ng Baptist community. Ang ilang mga kapastoran po nandito at ilang mga pastor namin nanonood ngayon at pinapakinggan ang aking tinig, Mr. Chair. Ako po ay binabash araw-araw ng mga bashers. Kasi nga, kaya binabas, kasi nga, kinakampihan mo nga ang mga adik. Abante. Okay? Nangyari na yun, marami patayan, ganyan-ganyan. Hindi mo yata nakikita ang sa ground sa Pilipinas. Sobrang sobrang daming drugs na binibenta sa Pilipinas. Minsan nga sa mga ano na lang, mga sari-sari store. Hindi mo ba alam yun? Na ang mga addict na yan, gumagawa ng kalukuhan. Nakaw, patayan, at iba pa. Paulit-ulit na lang, pabalik-balik sa kulungan. Pag ikaw na nakawan, sigurado, sasabihin mo, dapat yung mga addict na yan, tudasin na. Okay? Pag ikaw hinarang, ganyan. Pag ikaw na-rape ng mga ano, bagay, bala ka dyan. Okay, continue lang. Ng DDS troll, ng DDS vloggers, minumura itong taong ito. Sinisira ang aking reputasyon. Ay, hindi kita minumura. Sinaano yun? Minumura po ako ng katulad ng inyong pagmumura, Mr. President. Hindi ko akalain kung bakit gagawin nila yan. Ang tanong ko, ano nga kinakampihan mo mga kriminal? Boto ba ang ibinigay ng mga DDS vloggers sa inyo? Gusto kong sabihin sa inyo, I can testify on this, na libo-libong boto ang nakuha nyo sa Baptist community at hindi ako humiling ng anumang pabor sa inyo, Mr. President. In fact, kung naalala nyo, Mr. President, sinabi ko kay Senator Bongo na nais kitang imbitahan sa aming selebrasyon ng National Baptist Day, Mr. President. Giinto ko lang po yung pakikipag-usap na ito ni Delga sa ating presidente para po makapakinig po sa akin ng tama. Inibitahan ko kayo. Nagpunta ko kayo, Mr. President. Doon po sa SMX, nakita nyo ang 7,000 na mga Baptist leaders na nakinig po sa inyo. Sa inyong speech, Mr. President. Oo. Doon po sa speech ninyo, sa harapan po ng mga bishop at ng mga pastor, nagmumura kayo. Pinagbigyan po namin kayo. Kahit na hindi maganda sa amin makarinig ng mura, pinagbigyan po namin kayo dahil kayo ang Pangulo at dapat namin kayong respeto. Andito ho ako, nakaupo sa harapan niyo. Nagpapasalamat sa pagkakataong ito na masabi ko ng buong katapatan sa inyo ang ginawa ng more than 6,000 na mga kapastoran ng Bible Mode para sa inyong eleksyon bilang Pangulo ng Pilipinas. Nung akin pong nag-file ako ng bill, Mr. President, yung pong tinatawag nating Republic Act 118x7, an act declaring the second Thursday of January of every year as special working holiday to be known as National Baptist Day. Sinuportahan po ito ng lahat ng mga congressman. Sinuportahan po ito ng lahat ng mga senador. Siyempre, holiday eh. Okay. At nilagay po sa inyong opisina. Anong nangyari? Pinirmahan nyo ba ang bill na yan? Hindi po. Ganon? Naging batas yan because it lapsed into law after 30 days. Ay, ganon? Pero, okay lang po sa amin yun. Okay lang po sa amin yun. Yun na lang siguro ang maaaring pasalamat ninyo, Mr. President, sa amin. Bilang pagboto namin sa inyo ng mga libo-libo mga Baptist leaders at Baptist members sa buong kapuluan. Pastor pala ito eh. Hanggang ngayon,
Nirerespeto po kayo ng aming kapastoran. Hanggang ngayon, pati yung kapastoran po namin sa Mindanao, ginagalang kayo. Marami kami pasto sa Davao na ginagalang po kayo. Bakit po? Sapagkat kayo ay naging Pangulo ng Pilipinas. Ang kahilingan lang po namin dito, Mr. President, habang kayo po ay kinakausap namin ngayong umaga, ang kahilingan lang po namin dito ay sana po naman respetuhin po ninyo. Alam ko sagot dito ni X. Nang inamen. Alam ko na sagot dito ni Tatay Digong. Dating Pangulo ng Pilipinas. Alam ko na sagot. Okay, continue lang. Ang Quadcom hearing na ito. Sa pamamagitan ng hindi paggamit ng mga vulgar words, Mr. President. Hindi nga maiwasan ni X Duterte, kahit sabihan mo wag mo naman sabihan ng mga bad word. Inborn na yata kay X na magsalita ng mga bad word Sapagkat gusto kong sabihin sa inyo bilang warning ano? na kapag kayo po ay nagmura sa Quadcom hearing na ito, Ano? I will make a point of order upon you. Oh, wow. Alright, mga kaibigan, panoorin nyo na lang itong Senate hearing ngayon na talaga namang mapapawaw ka or wow. Dahil lang dito, lasing na. Okay, kumain akong balot, 3. Okay. Alright, subscribe. Ano masasabi nyo dito kay Abante versus Duterte? Okay, ganun lang. Okay, si X, pansinin nyo mga kaibigan. Ayan, na tamang maritis lang dito kay Abante, Congressman. Okay, hanggang dito na lang. Subscribe mo channel. Don't forget to comment.